Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako sa kay Jesus Christ, yung Savior natin, dahil hindi siya nagpabago. So dito sa may sa may 2 Timothy chapter 2 verse 11. So ito yung sinulat ni Paul for Timothy. Na para na rin sa atin to. Here's a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. So kung mamatay tayo kasama na Jesus, mabubuhay din tayo na kasama niya. Yung die, no? Yung ibig sabihin ng die dito is denying ourselves and giving our lives to Jesus. Kaya tayo ay mabubuhay din na kasama niya. If we endure, we will also reign with Him. Pag tayo ay nakatiis, kasama tayo ni Jesus na magre-reign in heaven. Promise ni Jesus to. If we disown Him, He will also disown us. Kung aayawan natin siya, i-deny natin siya, i-deny niya rin tayo kay Almighty Father at sa mga heavenly beings. If we are faithless, kung wala tayong pananampalataya kay Jesus, He remains faithful. Siya ay faithful pa rin sa atin kahit na tayo ay hindi nagtitiwala sa Kanya. For He cannot disown Himself. Hindi niya madedenay yung Kanyang sarili. Dahil si Jesus Christ ay mapagmahal. Tanggap niya tayo. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, physical appearance, ugali, estado sa buhay, tanggap tayo ni Jesus. Karamihan ng tao, no, masyadong superficial. Ibig sabihin superficial, alam niyo, di ba? Puro mga panglabas na kanyan lang ang nakikita. Pero yung pangloob na ugali, hindi nila nakikita. Kaya ang mga tao ay mahilig mamintas. Lagi nilang nakikita yung kapintasan ng ibang tao kasi yung sarili nila hindi nila nakikita yung kapintasan nila. Gusto nilang pagtakpan yung sarili nilang kapintasan. Ang gagawin nila ngayon, mamimintas sila ng ibang tao para mapagtakpan yung kanilang insecurity. Ngayon kung tayo ay follower ni Christ, mahal natin si Jesus at si Almighty Father, faithful tayo, hindi tayo mamimintas ng kapwa-tao. Tanggap natin, ibig sabihin, tanggap natin kung ano tayo. Kung ano itsura natin. Tanggap natin. No? Dahil hindi naman pwedeng magkakapareho tayo ng itsura. Ha? Tanggap ni Almighty Father tayong lahat. Lahat tayo ay maganda sa paningin ni Almighty Father. Sa paningin ng tao, yung dahil nga sa mahilig sa physical appearance sa mga tao, yung mga nakikita nila yung panglabas lang na kanyuan, yung mga bagay na nakikita, hanggang ganun lang ang tao. Pero si Jesus Christ, saka si Almighty Father, nakikita nila ang puso natin. Yun ang importante. At kahit na pangit tayo, may mga tao magsasabi pangit tayo. Kahit tingin natin sarili pangit tayo. Ang tingin sa atin ni Almighty Father, maganda tayo dahil creation niya tayo. Kahit sabihin pa ay kulang siya ng parte ng katawan, maganda kay Almighty Father yan. Kasi hindi si Almighty Father tumitingin sa panglabas ng kanya. Dahil ang physical body natin ay hindi naman to panghabang buhay or forever. Ang panghabang buhay yung ating kaluluwa. Kaya, doon nakatingin si Almighty Father. Kasama na doon yung pagiging faithful natin. Hindi tayo mamimintas, hindi tayo maninisi or sisisihin natin yung kapwa-tao natin dahil sa nangyari sa buhay natin na masaklap or masakit. Huwag tayo maninisi, no? Kasi gano'n ng tao,
Marami na akong na-experience ng mga ganong klaseng tao kasi mahilig ako manood ng tao, di ba? Masyadong mababaw. Pero kay Almighty Father, sa heart siya nakatingin sa atin. Kaya tayo, gagayahin natin yung tatay natin. Ha? Huwag tayong mamimintas. Kung may nakita man tayong pangit, pipigilan natin ang sarili natin. Pipigilan natin ating mga bibig. Dahil pag namintas tayo ng kapwa-tao, nagmi-mirror sa atin yon. Ha? Pag namintas tayo ng kapwa-tao, kung marunong lang yung taong pinipintasan mo, no? Ang may isip ng taong pinipintasan mo, ay kaya niya ako pinipintasan kasi ganito siya. Okay? Kaya ikaw ngayon mapapaya, ikaw na namimintas, ikaw mapapaya. Dahil yung pinipintasan mo, alam niya ang iyong weakness. Kaya wag tayong mamimintas. Ayaw ni Almighty Father nun. So, isa yun sa pagiging faithful kay Jesus tsaka kay Almighty Father. Kahit na napakaliit na bagay lang, nakakasira ng pagkatao yun. Nakakasira sa tao. No? Mentally, emotionally, nakakasira yun sa ibang tao. Kaya, kung faithful tayo kay Almighty Father, pati yun, iiwasan na natin ang manakit ng kapwa-tao sa pamamagitan ng pamimintas or pagpansin ng kung anumang mga bagay na hindi maganda. Dahil napakababaw. No, nakakahiya. Hindi ba kayo nahihiya? Ha? Pag namimintas tayo ng kapwa-tao, namimintas ka, ikaw, di ba, ganyan ka? Marami na akong mga ganong klaseng tao, hindi lang ako nagsasalita, no? Isang beses nagsalita lang ako. Dalawa pala. Dalawa. Pero hindi naman ko sila sinaktan. Nasaktan sila. Sinasaktan nila ako. Pero, sinagot ko sila. Silang nasaktan. Ako, okay lang sa akin, tanggap ko. No? Pero, pag yung ibang tao naman, sasabihin mo sa kanilang kapintasan, magagalit naman sila. So, bakit gano'n? Walang justice dito sa mundo na to. Kaya ang gagawin natin ay, tatahimik na lang tayo. Ibibigay natin kay Almighty Father, ipagdadasal natin na sana gumaling siya, emotionally matanggal yung kanyang insecurity. Yung kanyang pain na pinagdaanan. No? Kasi mga ganong klaseng tao, may mga pain na pinagdaanan yon. Baka sabihin nila, mga tao may pain, pero napaka-immature, no? Mga ganong klaseng tao. Maaawa tayo ngayon sa mga ganong klaseng tao. Kaya si Almighty Father, gagayahin natin siya, si Jesus Christ. Diba si Zacchaeus, maliit siya? Tanggap ni Jesus kahit panda ka. No? Kahit meron kang peklat sa katawan dahil si Lazarus, diba? Ano siya? Si Simon the leper, meron siyang sakit na leprosy na pinagaling ni Jesus. So may mga peklat-peklat siya, ganon. Tanggap ni Jesus, okay? So sa mga ganong mga malilit na bagay, no, mapapatunayan natin or may papakita natin sa mga tao na tayo ay anak ng Diyos. So, imbis na pintasan natin ang tao, i-build up natin sila. No? Naintindihan niyo ba yung pag-build up ng tao? Na sasabihin mo sa kanila yung kanilang mga magagandang katangian. Hindi yung pangit. No? Sabihin nyo, hindi ba kayo mabang siya pag sinabi ko yung kanyang mga magagandang katangian? So, ikaw na naman may problema nun, no? Laging ganon. Ikaw na naman na may security nun. Kasi pag sinabi mo maganda yung katangian niya, mafe-feel mo ngayon na small person ka, na ano ka, na
mahina ka. So, ikaw na naman may problema nun. Kaya, kung may mga bagay tayo na hindi magandang sasabihin, manahimik tayo. At ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Dahil lahat ng mga sinasabi natin ay meron yung repercussions. Naka-record dyan lahat kay Almighty Father. Kahit na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, no? Kakalimutan na ni Almighty Father. Pero, dapat i-stop na natin. Dahil kung pagpatuloy pa rin natin, ano mangyayari sa atin? Eternal damnation. Kaya pagdudusahan natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin at sinasabi natin na nakakasakit tayo sa kapwa-tao natin. Kaya nga, di ba, itong Church of Ephesus, balik na naman tayo dito sa Book of Revelation, loveless church. Wala siyang pagmamahal sa kapwa-tao at yung pagmamahal niya kay Almighty Father nawawala na rin. So, pag nawala yon, ang mangyayari sa kanya, dahil sa masipag siya, magkakaroon siya ng pride. No? Dahil sa masipag siya magtrabaho kay Jesus at kay Almighty Father, pero wala na yung pagmamahal. Kasi pag nawala yung pagmamahal mo kay Almighty Father, nawawala na rin ang pagmamahal mo sa mga tao. So, dun papasok ngayon yung pride. Dugtong-dugtong. Ha? Ang kasalanan, dugtong-dugtong. At yung paggawa natin ng tama, or na matutuwa si Almighty Father, dugtong-dugtong din. Pagmamahalin natin si Almighty Father, mamahalin natin yung kapwa-tao natin, yung mga gawa natin, magaganda na rin. So, dugtong-dugtong din yon. So, kaya tayo laging pinagsasabihan ni Jesus Christ, pinapaalalahanan niya tayo dahil mahal niya tayo. Kahit dito sa Book of Revelation, pinapaalalahanan pa rin niya tayo. Dahil itong Book of Revelation, para sa atin to, na mga nagtitiwala kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. So, nabanggit na natin, na nakalagay dito sa Book of Revelation na ang scroll na nakaselyo, ang makakapagbukas lang ay si Jesus. Na basa na natin yun, di ba? So, ang scroll, ano ang scroll? Yung fulfillment ng prophecy, fulfillment ng Old Testament, si Jesus Christ, no? Kaya itong scroll ay ang Bible. Ngayon, meron naman dito nababanggit din na little scroll. Saka natin pag-uusapan yon dito sa Book of Revelation. So, nandito na tayo sa Revelation chapter 8. Pero, i-recap natin yung Revelation chapter 7. So, nabanggit na dito yung 12 tribes. Mula si tribe ni Dan. Kasi yung tribe ni Dan, ang kasalanan niya, idolatry. At imbis na si Ephraim, ang tribe ni Ephraim ang nakalagay dito dahil siya ang blessed ni Jacob. Kahit na pangalawang anak siya, siya ang blessed ni Jacob. At blessed ni Almighty Father, pero hindi siya nakasama dito sa 12 tribes. Ang ipinalit ay si Manasseh dahil si Ephraim ay matigas ang ulo, nagnanakaw siya, rebellious siya. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya, so makikita natin dito, kahit chosen people sila, matatanggal kung hindi sumusunod kay Almighty Father. Kaya tayo rin ganon, kung hindi tayo susunod kay Almighty Father, matatanggal tayo sa Book of Life. Yung name natin, tatanggalin. Kaya maging maingat tayo. Lagi tindadala ang pangalan ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father.
At saka kung mapapansin niyo yung binanggit ko na dati, kahapon ba yun? Na yung mga names ng pagkakasunod-sunod dito ay hindi naman yun yung pagkakasunod-sunod na kanilang birth, no? Ng birth ranking. Di ba pinakapanganay sa lahat ay si Reuben. Pero binanggit dito, ang pangalawang binanggit ay si Reuben. Inuna si Judah. Si Judah, dito galing ang lineage papunta kay Jesus. Dahil si Judah, tinulungan niya si Joseph. Nakitaan ni Almighty Father ng kabutihang loob si Judah. So may kasalanan si Reuben at saka si Simeon at saka si Levi. Kaya itong pang-apat ang nakitaan ni Almighty Father na tama ang piliin niya, na dun manggagaling ang lineage ni David at kay Jesus. So pangalawang binanggit dito ay si Reuben. Tapos si Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. So si Manasseh, kaya siya ang naipalit kay Ephraim dahil si Manasseh, kalahi niya si Gideon. So si Gideon ay isang faithful kay Almighty Father at masyadong nirespeto niya si Almighty Father. Natuwa si Almighty Father kay Gideon. Naging judge siya ng Israel pero hindi siya naging king. Sinasabi sa kanya ng mga Israelites na siya ang gawing king, rule over us, no? Pero ang sabi ni Gideon ay, I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you. So dito natuwa si Almighty Father. Binibigay ni Gideon ang kapurihan kay Almighty Father. Binibigay ni Gideon kay Almighty Father yung ibinigay sa kanyang kalakasan, ibinabalik niya kay Almighty Father yung kapurihan. Kaya si Manasseh, yung tribe ni Manasseh ang nailagay dito. So nakikita niyo, no, thankful, nagiging thankful si Almighty Father. Thankful talaga si Almighty Father kung nirerespeto niya natin siya. Mas nirerespeto niya tayo. Kung minamahal natin siya, mas minamahal niya tayo. Kung ina-acknowledge natin siya, mas ina-acknowledge niya tayo. Ganun si Almighty Father. Pero kagaya nga dito, kung i-disown natin siya, si Jesus Christ, i-disown din tayo. Kung magiging faithless tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, patuloy pa rin magiging faithful si Almighty Father sa atin, tsaka si Jesus Christ. Dahil hindi nila mai-deny ang kanilang sarili, hindi nila mai-deny ang kanilang pagmamahal sa kapwa, sa mga tao. No? So, binanggit na rin dito yung great multitude. So, ito, mga tribo to ng Israelites, itong mga 12 tribes. Iba pa yung mga tao, no? Na iba-ibang nationality, iba-ibang tribes, iba-ibang people, iba-ibang tongues. Kaya kung may nagsasabi na member, yung mga na kayo ay member ng 144,000, hindi naman kayo Israelites, no? Kasi may narinig ako dyan, mga Pilipino kayo, na kilala ko kayo. Pag lumampasan ng 144,000 ang membership nyo, ano nang nangyayari doon? Ha? So, hindi, di ba? Mali kayo, no? Ha? O ganun. Kung masasave man, dito kasama, great multitude which no one could number, all nations, tribes, people, and tongues. Kasi, kaya 12 tribes munang inuna. Kasi yung promise ni Almighty Father kay Abraham, itinutupad ni Almighty Father yon, lahat ng promise niya. At saka, ang una naman talagang napili na nation ay ang Israel. Pero kung ayaw ng mga Israel or Israelites or ng mga Jew, kaya nga, pati tayong mga Gentiles na or mga non-Jews ay
masisave na rin tayo mga adopted sons and daughters of our Lord and Savior, the Almighty Father. At tayo ay kaibigan ni Jesus Christ. Tayo ay kanyang mga brethren. Napakagandang pakinggan, no? Nakaka-pacify ng spirit. Dahil hindi lang yun, maganda pakinggan dahil yun ang totoo. At tayo ay pagkasama natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Bibigyan tayo ng damit na white robe. Yun ang damit natin in heaven. Ibig sabihin malinis na, no? Tayo. Pure. Perfect na tayo. So dito pa lang sa lupa, dumadaan tayo sa apoy. Dumadaan tayo sa tribulation. Test by fire para yung character natin ma-build up, maging kagaya ni Jesus Christ, maging magkaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun ang dapat na magkaroon tayo. Kaya tumadaan tayo sa mga pagsubok. Na parang ginto, no, na pinapurify yung ginto. Kasi ang ginto, pag kinuha mo sa bundok, hindi pa yun pure. Meron pa yung mga iba pang mga metals, may mga bato-bato pa yun. So, dadaan yun sa process. So, tayo din, ganon. Hindi tayo perfect. Impure tayo dahil nga nagkasala si Adan at si Eva. So, ngayon, dumadaan tayo sa process para maging perfect gaya ni Jesus Christ. Habang nandito pa tayo sa mundo, pinapakilala ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ ang kanila sarili sa atin. Dahil kung sa heaven tayo titira, tapos hindi natin alam kung sino may-ari ng bahay, hindi natin kilala yung may-ari ng bahay, hindi ganon. Kung doon tayo titira, dapat kilala natin kung sino yung may-ari ng bahay, kung ano yung kanyang rules and regulations, na ganon. Di ba pag titira ka sa bahay na hindi naman ikaw ang may-ari pero ikaw ang anak ka, dapat susunod ka sa tatay mo kung anong rules and regulations ng bahay na yon. Kilala mo yung tatay mo, alam mo yung ugali, ganon. So dito pa lang sa lupa, pinapractice na tayo. Pakilala natin yung tatay natin. At pakikilala natin yun sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagpe-pray. At kailangan natin ng Holy Spirit para maintindihan natin ang Bible. So, dito na tayo sa Book of Revelation, chapter 8. So, may binanggit, di ba, na 7 seal. Na may first seal, second seal, no? So, alam na natin sa Revelation chapter 6, yung first seal, second seal, third seal, fourth seal. Ang hindi pa nangyayari ay yung sixth seal, tsaka yung seventh seal. Yung nakaselyo or may tatakpan, hindi pa nangyayari yun. Pero inire-reveal na sa atin yung mga pangyayari dito sa Book of Revelation. So dito sa Revelation chapter 8, dito binabanggit yung 7th seal. Pero under the 7th seal, sa ika-7 selyado na scroll, binabanggit dito na meron ding 7 angels na may 7 trumpets or shofar. Alam niyo naman yung trumpets, no? Yung sa Israel, yung shofar. Yung tan-tanan, yung gano'n. No?
So, under ng 7 seal, merong 7 na trumpets. So, yung 7 na trumpets yun, ang may hawak nun ay 7 angels. Na, basahin pala natin, sorry. When he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. So, pag nagbabangkit ng oras or year, dito sa Book of Revelation, hindi natin alam kung hanggang ilan, kung taon ba tong half a year na to, or half an hour na to, taon ba to, or century ba to. Kasi, si Almighty Father, wala sa kanyang time, no? Hindi siya yung, kasi tayo, may time tayo, di ba, na may clock tayo. Kay Almighty Father, mabilis lang sa kanya ang panahon. So, ito binabanggit half an hour. Tahimik ang heaven ng kalahating oras. Ibig sabihin nun, walang nangyayari, tahimik. Walang ibinapadala si Almighty Father. So, half an hour. Hindi natin alam kung ito ay 5 years, 10 years, 20 years, no? And I saw the 7 angels who stand before God. And to them were given 7 trumpets, or 7 shofar. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. So meron mga isang angel na meron siyang hawak na golden censer. Yung golden censer, ang nakalagay doon, yung ginaganon ng mga high priest. Nakakita na ba kayo sa yung mga Jew, pag may pinapaamoy, nakalagay censer yun, na may tali yun, ginaganon yun, tapos merong amoy yun na incense. So merong ganon yung angel hawak-hawak. Ngayon, yung incense, di ba mabango siya? Itong incense na to ay prayers to ng mga tao. So, yung mga prayers natin, hindi na babaliwala. Nakaipon kay Almighty Father, simula pa ng unang panahon na tumatawag na ang mga tao kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Nakaipon. Kaya hindi na babaliwala yung ating mga prayers. Alam ni Almighty Father. So, nakalagay sa golden censer yung mga prayers natin. Ituloy natin, no? He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. Sa harap ni Almighty Father, sa may altar, na before the throne, sa harap ni Almighty Father. And the smoke of the incense with the prayers of the saints. So, yung amoy ng incense kasi, mabango, no? So, yung prayers natin, mabango yon sa pang-amoy ni Almighty Father. Natutuwa siya. Kasi pag ina-acknowledge natin siya, pag kinakausap natin ng tatay natin, natutuwa si Almighty Father. Kaya yun ay incense o mabango sa pang-amoy ni Almighty Father. Ano niya yun? Treasure yun ni Almighty Father, yung mga prayers natin. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angels' hands. So yung amoy ng incense, umaakyat yon papunta kay Almighty Father, naamoy niya yon. So mabango kay Almighty Father yung prayers natin. Yung prayers of the saints, hindi yun yung santo na ginagawa rito sa lupa na ang nagde-decide ay tao, no? Ang mga saints na sinasabi dito sa Bible ay mga followers ni Kristo. Madami, no? Hindi to yung saint na may bagong saint kasi ngayon na nabasa ko. Saint ng mga computer. So, pag may problema ka sa internet, sa programming, yun daw ang saint na tatawagin mo. Ha? Bakit hindi si Jesus? Ang daming gustong tawagin. So, that's paganism, no?
So, mali yun, hindi yun kay Almighty Father, kasi ayaw ni Almighty Father, gusto ni Almighty Father, siya lang ang tatawagan, siya lang ang dadasalan natin, tsaka si Jesus Christ. Kaya nga, na kay Almighty Father, yung incense, maganda sa pang-amoy, or mas natutuwa si Almighty Father sa amoy ng incense. So, ang mga saints, ay yung mga nagtitiwala kay Almighty Father, mga faithful kay Almighty Father, nakasama na niya in heaven. So, syempre, may mga prayers sila, at tayo rin, may mga prayers din tayo, mabango kay Almighty Father yun. And then, the angel took the censer, filled it with the fire from the altar, and threw it to the earth. Pinuno ng angel ng fire or apoy ang censer na kaya humahalimuyak lalo at itinapon sa earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Kaya nagkaroon ng ingay, kidlat, kulog, at lindol. So the 7 angels who had the 7 trumpets or 7 shofars prepare themselves to sound. So ito yung bago i-sound yung 7 trumpets, ganito ang ginawa ng angel. Itinapon niya yung prayers of the saints na nilagyan ng apoy, na naamoy yung Almighty Father, tinapon niya sa mundo. So, yung kasama rin sa mga prayers of the saints na yun, yung kanilang mga heartaches, pains, yung mga paghihirap sa buhay. Binibigyan ni Diyos ng justice ni Almighty Father, mga tao na nagtitiwala sa Kanya. So, after nun, may 7 angels na may hawak na 7 shofar. So, pag may trumpets ka, ibig sabihin, pag tumunog na yung trumpet, it's the magko-commence na or mag-i-start na, no? Yung mga, ano yung mag-i-start? Yung mga mangyayari na inaalaw ni Almighty Father dahil gusto niyang bigyan ng hustisya or justice yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya dahil inaalagaan niya yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Hindi fine-fail ni Almighty Father yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya, kaya binibigyan niya ng hustisya. The first angel sounded, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth. And the third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. So yung unang angel, hinipan na niya yung shofar at tumunog at umulan ng apoy. May kasamang dugo, hinagi sa mundo. And the third of the trees were burned up. So 1/3 ng mga puno or 1/3 ng vegetation nasunog, no? 1/3, so kung 100 hectares, 33 hectares yung nasunog. Kung 100 hectares, no, 33 hectares yung nasunog kasi 1/3. So malaki yon. So pag nasunog yung vegetation, syempre apektado mga tao. So ano tong hail and fire na itinapon na sa mundo? Alam naman natin na yung earth ay may firmament. Above the firmament is the heaven, the throne of the Almighty Father. Alam niyo ba yon, yung firmament? Kung nagbabasa tayo ng Bible, alam natin ang totoong shape ng mundo. May firmament. Okay, i-search nyo kung anong firmament sa earth. So, ito na inaalaw ni Almighty Father na magkaroon ng hail and fire sa mundo na masisira ang mga pananim. Hindi natin alam kung ito ay
volcanic eruption. Okay? Kasi pag nagkasabog ang bulkan, nagsushoot up yung mga bato na may apoy. Tapos bumababa pa rin yun sa earth. So, tatama naman yun sa mga vegetation, sa mga pananim. Ang daming active na volcano, no? Naging active. Dati hindi naman. No? Hindi naman active dati yung mga volcano. Halos lahat naging active. Ba't ganun? I-check nyo. Maraming mga volcanoes na matagal lang hindi naakala natin hindi gumagalaw or wala na. Pero active pala. Gaya nung yung Mount Apo ba yun? Ano pa yung may... Sandali tignan natin itong Mount Canlaon. No, active pala. Ang dami nagiging active na volcano. Ba't ganun? Anong ibig sabihin? Ang daming, pati yung dati yung Taal hindi rin hindi rin active. Ngayon active na rin. Ba't ganun? So, sign of times yun. Itong pagkakasunod-sunod na to, ng mga pangyayari na to, hindi naman agad-agad ito, no? Minsan, mga years, lilipas. Hindi agad-agad na araw-araw susunod-sunod. Kasi hindi naman natin malalaman na yun na pala yung sign of times or sign of the end of times. Hindi natin alam. Akala natin normal na occurrence lang sa buhay ng tao na umaakto lang ang environment. Akala natin ganun lang. Pero hindi naman gagalaw ang yung mga pangyayari na mga lindol at pagsabog ng bulkan kung hindi na-allow ni Almighty Father. Kahit na ang bagyo, kung hindi na-allow ni Almighty Father yun, hindi mangyayari yun. So yung second trumpet naman, no? So yung una, yung vegetation ang nasira, mga pananim. Yung second trumpet naman, then the second angel sounded, and something like a great mountain burning with the fire was thrown into the sea, and the third of the sea became blood, and the third of the living creatures in the sea died, and the third of the ships were destroyed. So ito naman, parang may great mountain daw na nasusunog na may apoy na nasa dagat, thrown into the sea. So, hindi natin alam, sa ilalim ng dagat, merong volcano. Mountain burning with fire was thrown into the sea. Na baka maging active, na may ganun naman, di ba? Kahit under the sea, merong mga volcano doon. And the third of the sea became blood. Yung a third of the sea became blood, ibig sabihin nito, yung alam niyo yung red tide, pag naiba kasi yung water, yung may pH balance din kasi yung water, no? pH balance ba ang tawag doon? Pag naiba yung components ng water, nagkakaroon ng red tide. Kaya ito ay sabing blood.
Kasi nga red tide. Kaya maraming mga namatay na mga hayop sa dagat. Okay? Mga isda at kung ano-ano pa, mga seafoods. At saka, yung mga ships din ay nasisira. Bakit nasisira yung mga ships? Dahil sa oxidation na kinakalawang dahil yung Great Mountain burning with fire was thrown into the sea, volcano to na nag-erupt. Ngayon, pati yung mga ship na di-destroyed or kakalawangin dahil sa oxidation, dahil may sulfuric oxide bang tawag doon. Sulfur dioxide na nakakagawa ng sulfuric acid due to oxidation. Kaya pati yung mga barko, mga ship, masisira, kakalawangin. Nga, hindi naman tayo sa verse 10. Then the third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch. It fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is wormwood, and a third of the waters became wormwood, and many men died from the water because it was made bitter. So, itong una, vegetation ang nasira, mga halaman, forest. Pangalawa, ang nasira ay dagat. So, pati mga seafoods, mga laman dagat, mamatay sila. Ito namang pangatlo ay ang springs of water at rivers. Dito tayo kumukuha ng mga tubig na iniinom natin. Yung tabang na tubig. So, naging mapait, no? Yung tubig dahil may nahalo na bagay na hindi tama dun sa tubig. Ngayon, yung nahalong bagay na yun sa tubig, nakakakos yun ng kamatayan sa tao. Nagkaroon ng parang lason. Yung tubig. So, kita nyo na magkakadugtong, di ba? Pero hindi agad-agad ito, dugtong-dugtong na mangyayari, or bukas, vegetation, bukas, yung dagat naman, bukas, yung river naman, hindi. Sometimes, it'll take years. Yung effect, no? Kasi unti-unti, nag-accumulate. So ito naman, then the fourth angel sounded, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that the third of them was darkened. In the third of the day, it did not shine, and likewise the night. So yung pang-apat na angel, he sounded the shofar, the trumpet. Ang naapektuhan naman ngayon ay ang kalangitan, yung sun, yung moon, tsaka stars, hindi na makita, naging madilim. So, hindi na malakas yung sinag ng araw, hindi na malakas, mahina na yung liwanag na napupunta sa earth. Kasi nga, a third of the sun was struck. Humina yung ningning ng sun, pati yung ilaw ng moon, humina na rin. Tapos, pati yung mga stars, nangunti. Kasi nga, natabunan yung it's either
Di ba natatandaan nyo nung nagka-ashfall? Di ba parang nagka-ashfall? Di ba hindi naman maliwanag nun? Buhay na ba kayo nun? Sa mga pinatubo? Hindi malaman kung anong oras dahil nga laging madilim or hindi nagpapakita yung sun. Tapos yung moon nakatago na rin. Tapos pati yung mga stars hindi na rin makita masyado. Dahil nga sa ashfall, yung air punong-puno ng ash galing sa volcano. So, nakakaapat na tayo, no? Na trumpet. Under sa 7 seal. Dito sa verse 13, and I looked and I heard an angel flying through the midst of heaven saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth. Kawawa ang mga nakatira sa mundo. Because of the remaining blasts of the trumpet of the 3 angels who are about to sound. Kawawa ang nakatira sa mundo dahil meron pang mga 3 angels ang magsasound ng kanilang trumpet na mas malala pa kumpara sa mga nauna na mga nangyari. So yung una ay yung vegetation, yung pangalawa dagat, pangatlo tubig na iniinom natin, ang 4 yung kalangitan, madilim. So pag ganito, magkakaroon ng kulang sa pagkain ang mga tao. So hindi pa 'to nangyayari. Hindi natin alam kung kailan na mangyayari to, kung nandito pa tayo, or kung sa mga anak natin, or anak ng anak natin, or anak ng anak, no? Natin. Pero, dahil ito nakasulat sa Book of Revelation, mangyayari to. At kung mangyayari man ito, hindi natin mapapansin. Kasi hindi, baka sabihin natin, ito na yung first trumpet, ito na yung second trumpet, ito na yung pagkakasunod-sunod ng hindi natin malalaman. Kasi nga, hindi rin alam ng tao, ang nakakaalam lang nito ay si Almighty Father. Saka si Jesus Christ, na yung mga pagkakasunod-sunod, sila nakakaalam kung nangyayari na o hindi pa. Pero, kung i-check natin, wala pang nangyayaring ganito na malala, no? So, ibig sabihin, may mangyayari pang mas malala. So, sa sa 6th seal, dito sa Revelation chapter 6, hindi pa to nangyayari. Kasi ito yung napakalaking earthquake. Wala pang nangyayaring napakalaking earthquake na sobrang laki. Pero itong Cry of the Martyrs, nangyayari na to ngayon. May mga, up to now, may mga napapersecute na. No? At saka yung mga prayers natin, nakatago lahat yun kay Almighty Father. Kinikip niya yun, treasure niya yun. Parang love letters, di ba pag may mga love letters, uso ba may love letters yun? Or pag may message sa'yo, di ba, na ikikip ko tong message na to, ganon, or ano mo, ilalagay mo sa email mo para nakatago. Ganon si Almighty Father, tinatago niya lahat. Importante kasi kay Almighty Father, lahat ng mga prayers natin. Baka sasabihin niyo, bakit mangyayari na yung mundo ay masisira, na maraming mga taong mamamatay?
Bakit mangyayari kung talagang mahal tayo ni Almighty Father? Hindi tayo dapat matakot kasi kung follower tayo ni Christ, physical body lang natin na may iba, pero hindi tayo mapupunta ng second death. Mag-ano lang tayo, mag-iiba lang tayo ng lugar na pupuntahan, no? Pero kung hindi ka follower ni Christ, alam mo na kung saan ka pupunta, sa eternal damnation. At matatakot ka kasi masisira ang mundo, wala ka nang pupuntahan. Pero tayo ng mga followers of Christ, alam natin kung saan tayo pupunta. Sa tatay natin, yung bahay natin, na naka-prepared na, prepared na ni Jesus. Ang mga mansion. Kaya hindi tayo dapat matatakot sa Book of Revelation, yung mga binabasa natin dito. Kung talagang follower tayo ni Christ, kung talagang titiwala tayo sa Kanya, dahil iniingatan niya tayo at iingatan niya tayo. At hindi tayo mapapahamak. Ibig sabihin, bakit yung mga na-persecute, pinatay, hindi sila napahamak ng second death. Napunta sila kay Almighty Father, mas maganda yung pinuntahan nila. Nagkakaintindihan mo tayo? Kasi kung alam natin ang puso ni Almighty Father, alam natin yung plano niya para sa atin. Kung nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang tayo nakatingin sa mundo na to. Kundi nakatingin tayo sa tatay natin. Nakatingin tayo kay Jesus Christ. Nakatingin tayo dun sa pang forever na lugar. Dahil alam naman natin na ang mundo na to talaga ay may katapusan. May start, no? May beginning ang mundo. Siyempre, meron ding ending. Kung may beginning, may ending din. Ngayon, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, wala silang beginning, wala silang ending. They are the Alpha and the Omega. Una at huli. Tayo, wala tayo. Creation lang tayo. Boundless, timeless. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. At blessed tayo dahil naniniwala tayo sa kanila. Kahit di natin sila nakikita, dahil alam natin sa puso natin si Jesus Christ, dahil my sheep know my voice. Sabi ni Jesus Christ. Kaya alam natin yung boses ni Jesus Christ. Alam natin yung boses ng tatay natin. Alam natin yung mystery ng Bible. Kaya patuloy tayo magbabasa ng Bible at huwag tayong titigil sa pagpe-pray kahit na anong ginagawa natin. At ipapamuhay natin yung mga natutunan natin. Hindi pwedeng nagbabasa lang tayo ng Bible pero hindi natin pinapamuhay. Kasi kung nagbabasa ka lang ng Bible, hindi mo naman pinapamuhay kung anong tinuturo sa atin ni Jesus Christ, baliwala rin. Sayang ang pinagpaguran mo. Hindi ka kailangan maging matalino para maintindihan mo ang Bible. Ang kailangan natin, si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Hindi kailangan makapag-aral ako ng Bible sa Bible school. Kailangan magkaroon ako ng PhD sa Bible at theology. Ganon. Sometimes, yung pag nakapag-aral ka pa sa Bible, minsan nagiging pride mo pa yun, nagiging yumayabang ka. Hindi, nakapag-aral ako sa mataas na lugar ng Bible, kaya alam ko ang Bible. So, hindi yun yung pagyayabang natin. Kaya alam ko ang Bible dahil kay Jesus Christ, kay Almighty Father, nagpipray ako. Hindi mo ipagyayabang kung saan ka nag-aral, kung saan ka nagpunta para makapagsaliksik ng salita ng Diyos. Dahil si Almighty Father, nakatira siya sa puso natin. Tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit.
Kaya pwede tayo magbasa ng Bible, mag-aaral ng Bible, kahit mag-isa tayo, basta kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit, wala nang iba. At ipapamuhay natin yung turo ni Jesus Christ, araw-araw, dahil hindi natin alam kung kailan ang kanyang dating. Alam naman natin ang turo ni Jesus, di ba, na yung pinaka-basic na summary ng kanyang command, yung mahalin natin si Almighty Father ng buong puso, ng ating buong kaluluwa, buong kalakasan, at lahat-lahat na, at mahalin natin yung kapwa-tao dahil kaya tayo makakapagmahal ng kapwa-tao. Dahil resulta yon ng pagsunod natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya huwag natin kakalimutan na kaya tayo marunong magmahal dahil si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, sila ang unang nagmahal sa atin. God loves us all so much.